nga ang imong hinigugma perfecto, mahimo mo nang mahalon ang iyang tinuod nga pagkatawo. Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 3:06. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Piritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Piritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Piritas. O karon, ariya si Frank Mendez. Salamat magahigala, kumusta may hapon o gang palibot na to din sa ato sa dakbayan algiing init o walay landong ato makita. Although dili kayo baga ang panganod nga or ang adlaw mi gasigaman, pero dili kayo kay na salipdan sa nipis nga panganod. So anyway, sa laktod ka pagkasulti fair weather ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Maghapon sa ato mga bag-o na to nga mga sukintig paminaw, no, nga nagasunod mapay pagkakat-on sa pagpaminaw sa ato ga programa nga Nuda Piritas. Pasig na baghuan mo kay kining naamanta sa Gold Radio FM station, no, 103.9 MHz FM Gold Radio kanhi Radio Ultra. Basig na baghuan mo, pero gwapo ang ato nga quality ang atong signal. Di pa ni maubay kay matinil pa man kay daghan pa kayo og mga kuwang naapay pang fix, naapay wa mga bot nga atong gihiwatan. So kung maabot na ang tanan, sigurado na gyud ni kay among concern ang pagkatod sa takdo tukma sakto nga mga balita ug mga information para sa mga lagyo nga mga dapit nga naandan na nila nga makadungog silang balita kanhi dinhi sa Radio Ultra nga ni usab na ang iyang frequency na nasa FM band 103.9 MHz. So karon po na mo dawat ta sa mga tinigom ninyo nga pangutana, no, kini atong porma sa ato nga programa question and answer man eh. Pwede mo, libre mo nga makapangutana. Ako po, pag panikamot nga matubag na ko inyong mga pangutana. Ang sagad nga tagdon, nato nga mga pangutana, nga inyong iduso dinhe, mao ang mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal. Panikamot ang Gold Radio, nga matagad ang inyong mga pangutana. Iyawt na lang mahayag-hayagan ang inyong mga huna-huna. No? Kay dili tanan kanato na sayod ug unsay mga pahitabo sa kadaplinan laban na sa mga balaod. O karon lang nadawat nako ug unsa ka tinuod nga naay gi pasiatab nga balita, fake news ra ba ni kay kuno ang ato mga senior citizen sa di madugay makadawat og tag 100,000 a year. Galisod mga ni sila sa 1,000 nga universal social pension sa atong mga senior. Unya 100,000 a year, wa mo pangkuyapi. Klaro kay kana nga fake news. Nanuan wa man tay kwarta kay hurot man og kawat. Loy kay Pilipinas. Mura ba og nahubsan ta ba sa sapi? Nagbaha ang mga buaya og habhab sa sapi sa gobyerno. Pero ang para sa yano, para sa mga kabus, nahubsan. Pulos pasalig. Pasaligan lang pinagi sa fake news. May magod na? Of course, dili. Pusa, manginaota nga, mahigmata sila sa kamaturan. May hapon na lang,
sa bago pang nakabukas sa radyo na minaw mo sa Nuda Veritas program. Katuluran ni sa usa ka semana inyong madungog kada Lunes, Miyerkules o Biyernes. 3 times a week. 3 to 4. Alas 3 ngadto sa alas 4 antak na sa kahaponon. So, huwatan na to ang inyong mga pangutana dinhe o kung galing doon na mo yung mga pangutana atong tubagon kagapon adlaw. Kagapon ba the other day? O wala ko kay doon ako'y gamay nga kabilinggan. O na ako'y gamay nga kabilinggan. Muto nga wa ko mabati o bako niyo madungog unya gigama-gamaan loy kayo si Sir Frank gigama-gamaan og istorya nga na hospital maayog yun kining usahay maisip na to nakasabot man ko mga niko di mga niko gabyado mahimuot lang ko mga neophytes ba nga mga reporter advance ang ilahang reading nya di ra bagad mao. Silo alam ko, you're my colleagues in the profession. No matter what, colleagues lang yapunta. Pero sa sunod, be extra careful kay basin og na ay itong mga grabe gabaha ang mga pagpangutana. Mismo diri mga kauban na to sa Radyo Ultra o pangutana asa na tang hospital. Wa man taon tang hospital. Pagpangutanan na ko, asa na nakuha, kay kuno, naa sa Facebook. Nya, sila rin katukod. Himo-himog istorya. Mura silang scriptwriter. Di na ba mao? O ni nakaparat. Anyway, pabuto na to ang inyong mga pangutana kay basen o inyo panggi purma na diha. So ato lang huwatan ug unsay inyohang maidutang ha lingion sa nato ni kay basin og kiding na ay mga pangutana so atong matagad be ano na to all right. In the absence of the question coming from our suki nga mga listeners dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong programang Nuda Veritas, ato sa ning resolbahon na usa ka pangutana. Ang pangutana nga atong nadawat ug atong hisgutan dinhi sa Nuda Veritas complicated na ako lang isite ang sitwasyon. Lugar taas kayo ang istorya. Taas kayo. Ang mga apo nagapahibaw. Ingon sila, Sir Frank, daghan mi og mga igsoon. 7 mi. Ang among mama, bugtong anak, ni Lula. Si Lula, taon-taon nang namatay. Yutaan si Lula. Pero ang problema, di nila ma-identify og asa. Pipila lamang. Sa lagtod, mura og way klaro. Na gusto na nila nga maklaro nga og nag-insister sila nga sila gyud ang mga sumusunod na ini. Kay bugtong anak kuno ang iyahang inahan sa ilang lula. Mura pod na ang gisite nga mga sitwasyon. Now, atong tinagsaon, ingon ko nga may pagka-complicated gamay. Mahimong mataas-taas ang atong istorya may tungkol na ini. May akong tanaw. Now, sa mga sitwasyon ingon ini, sa settlement of estates, bugtong anak, dili ka maproblemahan kung bugtong anak lang ang pag-settle sa imong estates.
Ngano man, kay sigon sa atong balaod, gingon man diha nga kon panalitan, soul air ka lang, way lain nimo nga igsuon nga sumusunod ikaw lang. Ang imong inahan silbi, inyong inahan. Ang pagkabaton sa inahan kay soul air man siya og sigon sa atong balaod, siya ang bugtong manununod. Maghimo lang siya og affidavit of self-adjudication. Muduol siya ka abogado, magpatudlo siya. Nga, o siya ang ipagabaton nga siya man ang bugtong manununod, wa sila igsuon, niya iyang mga anak galangas na. Pero naidako nga problema. O niya na ato supayan kinidako nga problema ha. Unahon ako nato ni kinigtuwa sa mga lagyo nga bahin. Mga pautan na, gikan sa ato mga suki. Kay ato man ni sila mga suki, so atong takdon. Nuda Berita sa Frank, unsaon og asa man magsugod aron mapausab ang apelyido sa negative birth certificate aron maasikaso na og marehistro kay wala man god dayon na process tungod sa ba ang sumpay ni negative birth certificate aron maasikaso na og marehistro kay wala man gudayon ma-process tungod kay ang amahan sa bata sigig urong sulong sa desisyon kung rehistro ba or dili. Mao ni ang mga kitabo. Ang akong assumption nini mao nga illegitimate ang mga anak. Okay. Gusto siguro sa ginikanan o sa inahan nga ang amahan mo recognize sa mga anak. Yeah. Ga hisgod ka man og negative nga karon pagkukadabong na negative certificate birth certificate. So gusto siguro nimo kadtong positive certificate. Di ba? Pero naay proseso ubos atong bagong balaod. Dili ni siya problema o dili kita magkakaproblemahan. Kay ubos sa atong bagong balaod, pwede man nga ma-process ang birth certificate o pwede sab nga ang anak magsunod sa apelyido sa amahan. Pwede na karon. In fact, dili na mga ni kana ipalabay pa sa korte. Dili na to na ipaagi dito sa korte. Pwede na sa local civil registrar's office. Kasi pagkaboton, pero naalay mga sumbanan nga ngay nato nga sundopod dili pwede ta maglaktod. Primero, ang inahan sa bata ilabin na kung minor age pa, ang inahan na kay minor man magpaibaw sa amahan sa bata nga pwede ba imo nang i-recognize kanimong bata niya makadala sa apelyido nimo. Oo. Kung musugot ang lalaki, ang pagabuhaton sa lalaki, maghimula siya. Murag mauporma sa affidavit sa pagpamatuod. Kini siya imong anak. Unya, nisugot ka nga imong ipasunod sa imong apelyido. Nya, kana dayon nga papilis, dadon nimo na sa local civil registrar's office. Aron dito i-process, punya dayon, maingon na yon ang civil registrar's office na pwede na ni, valid na ni. Pero na ay mga procedure, sundon sa nato. Sundon sa nato. Ang problema, kung mubalibat si Papa. No. Kung mubaliban, dili mahimo nga pasbuhon nato ang iyahang birth certificate. Pwede siya magkarehistro sa pangalan. Magdala siya sa apelyido sa inahan. Rehistrado lang yapon, illegitimate child. Ang apelyido nga dadon sa illegitimate child, apelyido sa inahan. Wala na yung middle initial na. Kana siya. So okay lang yapon. Piska itong lawas. No? Mahayan talang ang amahan. Kay nganong nagmakuli man siya, nga iya man ang anak.
Pero naay mga kuanggulo pangutok nga mga kalalakinan. Naasay nindot kayo dalaygon o mga batasan o kinaiya ng mga kalakinan. Dili man nagsama ang tanan. But anytime it can, all we are going to do is just visit the office of the local civil registrar. Kung gusto ka nga makakutlo og dugang nga mga guide, pagkikita sa local civil registrar. Pasabtute ka, dili ni siya automatic. Na ay mga proseso ni ini. I hope nakuha ni mo ang akong bot pa sabot. Aron matagaan ang anak og legal, legitimate nga personalidad sa iyang pagkatao as a person. Nga magdala siya sa apelyido siyang amahan. Pero way gibawal, dili unlawful, so sa kinahan magpaanak, nga walay amahan nga nagmatuto, walay amahan nga nag-recognize. Dili na siya unlawful. Mabita na umos sa balaod natay legitimate child or children o illegitimate child, illegitimate children. Because the law allows that. Panahon pa siguro sa mga kakaraanan. Okay, I hope na sabtan nimo ang may gusto nimo nga mahibawan. Kay wala man good dayo na process tungod kay ang amahan sa bata sige urong sulong sa desisyon kung irehistro ba o dili. Usa sa mga babag kung married na ang amahan. May akong tanaw. Alright. Laagan nga angkol. Nanginanglan kog tambag. Siya nga, Nuda Veritas. Nanginanglan ko og tambag. Unsa akong buhaton. Kay nibaw ra nako sa barangay nga na-scam di ay ko. Tungod kay PKDI ang titulo nga gisanla ang tag-iya sa yuta kay ang akong tita nga naa sa US o ang iyang pamangkin maoy nagsanla karon nagtago-tago na siya Sir Frank. Wa kay mahimo. Kani mga scam tanawag na abay file og sumbong mga scammer. Igo ka lagi sa paghilak nini, na-scam ka, labi nagbakwartahan ka. Sanla sa yuta ko no, kini. Balanto yun no, kanang mga dikantidad ka mga property. Basta-basta lang ba, maprenda? Or basta-basta lang ba, madispose ang maong property? Nga wala insakto nga mga papilis. Hatod-hatod ang istorya, talo-talo lang sa scammer. Mao nang dakong pangutana, abi nimo Mr. Laagan nga angkol. Ako makaistorya kay kunini. Dili tungod kay ako lugar ana biktima no, akong silingan. Bago pa lang, wa pa magsimana. Nalipay siya sa information kay nakita na niya ang auto, papili pa siya kung sa kulor sa auto. Blue, puti, o sa batoy usa nga kolor. Iyan napili puti. Ipadala na kuno via FedEx. Unya, niabot na sa Lagindingan Airport ang maong auto. Unya, padadaan pagid siya o package. Unya, naapag kwarta. Ipakita pag yun ang kwarta. Ingon na ang tinuntok. Nagibuhat sa scammer. Mabuto og gabi So sige buhat in taon sa biktima sa scam. Kay nasiguro gipangayo sa scammer, so nangalapod siya og kwartang gamay. Pati nga ako pagtanaw. Gamay lang. Niya kay naanak ko nung autos lagi dingan. Ihatod na kuno. Puti o kolor. Kita mo na. Murag tinuod bay. Murag Sydney.
Unya ang author nining tanan kanang pinakasapian nga sana Elon di ni samot ang kailad ang amo silingan sapian kini nga mo'y tanan ako na grabe mo tuog yung lugar siya gawayon na gina yung mga anak niabot sa balay kay silingan malagi suod na ko di nako kini scam gid ni pag ingon niya nga na ay kwarta nangutana siya kinan ako wala ay murni hilak siya isgisritan ko man kay sa sinudanan lang sa iyang istorya nasabtan ko na nga scam lukso siya kay ako ang kuno makauto nagdikuno siya panyambabot na nanang gabi na ihatod kita mo na that very night ikasabaan siya sa mga anak kasabot siya ang mga anak na abot sa balay nag-verify na nako simple man lang kamo kay ba mo scam ni na biktima imong mama pero ang problema lang sa imong mama kay di mo tuog istorya na-convincer man gid siya lagi kay murag na-hypnotize kuno siya so ilang gibantayan pila istorya mawa man ko magtikuti kay di man ko marites nadunggan ko lagi ka sa mga anak nang nakahatag og gamay wag yun lugar full mahatag unya wa pod ni abot ang mao nga sakyanan so ilang gipalabay ko sa kaadlaw wala na gimok gitawagan nila ang contact number di ka tubagon na diha pa siya a day after o 2 days after sa mga incident ang mao nga biktima sa scam nakaamgo nadako to sayop niya ginulsol siya oy nituo man siya mo na nga leksyon kini usal na ni sa mga gimmick naidaghan nilang approach ako di ay sa una katong uso bitaw ka na ito nga you have just won Honda worth 780,000 you can claim so and so itubag ko man na og imo na kay cellphone man to abi mo dito ko nakaamgo nga ang scammer Bisaya siya kinsa di ay ni wa gani sila laing buhat panunto pangilad sa mga tao nauno na yung mga ilad sikwatik diba magbakho ka na lang diha o ginilak simple lang ito nga scam nagkumbinsil lang siya ipakita mo to iyang sakyanan na gilod na sa FedEx dito nakunaraw tino FedEx nga kanang cargo plane niya nag-ingon na dayon nga niabot na sila gindingan buwa may FedEx gaabot sa lagindingan international airport na magina sila kutob kana to pwede wow niya to kagdili kagapon etos balay katong biktima nga istorya siya galuha ang mata na ngayon pasaylo sa siya mga anak kaya netong panahon na gikasabaan siya sa iyang mga anak kasabaan siya gapaminaw mo ko kay babae man siya so ang iyahang gaka-istorya ang akong commander-in-chief nagsuri ko na siya sa mga anak niya nito ko nung hitabua nga murag na bululyaso na di na murag ang iyang cellphone murag na daot ingon apil din na kalain sa kayo di mo siga halong ako una-una ako ngano apil din na
Grabe ni sa Ilunda, kasapian. Ang iyang pangalan, I think, gibaligya sa mga scammer. Para naagyo mo to. Okay, nala, sige. Kadyot lang ha. Nipiki di ay ang titulo nagisanla ang tag-iya sa yuta kay ang akong tita na naa sa US o ang iya nga pamangkin mao'y nagsanla karon nagtago-tago na siya, sir. Okay, siguro sala niya. Naisala. Kana bang prinda unsa mga negosasyon basta yuta di papilis kayon. Unya ang mo transact nimo or ninyo katong tag-iya sa yuta. Dili mahimo nga sugo-sugo lang except og dunay special power of attorney. Unya kanang special power of attorney kanang bag-o pa na buhat. Kay basin og 20 anyos na kana nga nabuhat kana mo special power of attorney. Nagpasabot nga daghanang nabiktima. Diba? Isod, basta ino na tanawag ni nga problema ang atong gitakol subod karon. Basta yuta, lisod. Kaya daghan kayo karon manununto. Alright. Next. Melbourne Aturo Dumag Nuda Veritas. Good noon, Sir Frank. Na ay mga desisyon nga mga ma-reverse, mabaligtad kung iapilar sa NLRC Commissioner. Depende na sa ebidensya o sa basihan sa imong appeal kung makitaan sa commission. Kung makitaan sa commissioner nga sayop ang desisyon sa arbiter o adunay kakulangon sa pagtanaw sa mga ebidensya, pwede gayod na mausab ang desisyon? Yes. Pwede, oy. Kay, yun na napanitan. Wala lugar madiskitahe. Wa nila magkoreksyon. Ang argibyado, magpadayo ka na pag-argibyar, mag-file o kaso sa Court of Appeals. Naado dito mahibaw nga wala masubay insakto. Mauwawan ang mao nga komisyon. Mauwawan. Ang procedure god sa NLRC part, bisan og sa lower nga level, paamalan ni manifestation through documents. Walay oral nga presentation sa arguments, pulos in writing. So, manang basa-basa o manang ilaha gaagdon. Hantod nga mabot dito sa commission. Kay unsatisfied sila sa desisyon sa arbiter. Ang arbiter, siya pod ang mag-interpret sa tanan nga mga manifestation through writing. Walay oral arguments, walay presentation of evidence, walay mga abogado nga mag-argue. Pulos write up lang. Pulos write up. Unless siguro, it becomes necessary that there is a need for clarification and the need the explanation of the other side. And so, they have to listen to the argument. Pero the usual conduct of the hearing in the arbitration board by the arbiters as well as the National Labor Relations Commission. Basa lang na, basa. Way mga abogado diha nga nakigatugi kutob sa mahimo. Una nga, tanaw nila, dilimaw, wala ma-appreciate ang ebidensya, wala honore ang ebidensya, na admissible man ang katong ebidensya. Muna mo, saka sila. Kung gikan sa NLRC, mo pingon sa Commission o sa Court of Appeals until Supreme Court. Until Supreme Court. So, ingon na ang proseso
Ingon na proseso. Okay. Kajot lang ha. Rodney Rock'n'Rolla. Nuda Veritas. Si Frank, okay ra ba nga mo trabaho ko sa lain nga kompanya bisan wala pa ko naka-exit sa kompanya? Wa ka. Sala ni murag na kay maisip nga dako nga sala ni naka-exit sa kompanya nga akong gitrabahoan karon. Just ipaminos kay murag kon ipaminos nga iko. Okay, sige, mas minus pa. Alright, sige, kana lang na. Kompanya, bisan wala pa ko naka-exit sa kompanya nga akong gitrabuan karon. Gay gipa-turn over ko sa among kompanya sulod og 15 ka adlaw gipa-turn over. Gipa-turn over ko sa among kompanya sulod og 15 ka adlaw. Mao nga na-file ko og leave og diretso dayon ko nisulod sa lain nga kompanya kay entitled man ko gamiton akong vacation leave. Sakto pa nagtrabaho ka, hindi ka na may vacation leave, imutong ga-enjoy, niya nagtrabaho ka dito sa pikas nga kompanya. Ako lang tanaw nini. Usually, if the employees would like to be separated from the company, they notified already the office that they are no longer interested to continue working the company and you want that your services be terminated on that special or specific day. Na ay pagabuhaton sa HR sa kumpanya. Ang pagabuhaton sa HR sa kumpanya, i-require ka nga i-clear ang tanan nimo mga accountabilities. In other words, kung nahumanan nimo ang pag-clear ang tanan nimo mga accountabilities, wala ka na'y hunanaon pa nga angay nimo panubagon. Kunya, gitagaan ka na sa clearance gikan mismo sa kompanya nga imong gitrabuan. Bisan pa og nag-vacation leave ka. Basta doon na kay clearance, whether or not nagbakasyon ka o wala, pwede ka magtrabaho ka na may clearance ka sa imuhang previous nga employer. Pero kung wala kay clearance, gipangayuan ka pa og tanang report accountability as an employee of the existing company. Tulubag ka. Imo nang tulubagon. Ikonektado ka man, presumption na in the absence of a clearance issued by the company, you are still connected with the company na nagtrabaho ka. So na lang, no? Vacation leave, nagabakasyon na. So imong gi-enjoy, nya cleared ka na. Cleared ka na sa imong gitrabuan, why problema? Trabaho og maspikas ng kompanya, kay cleared ka naman. Pero og naay bikil, pwede ka man ipasumon, ipatawag ka. Ngano mali wa nimo i-turn over kining 15 stamos diri sa kaha. Manubag ka.
explain. So magkadaot na nimo sa imong record once officially magtrabaho ka sa laing kompanya. Paniguro lang, panaganaan ng silbi na to ba? Ato ng panaganan. Okay, malisod na. I worked for about 19 years. 19 years. Na, abot sa itong gamaan nga, pag timing man siguro sa pag-undan ako sa trabaho, the following day, tuwan ako sa laing kompanya. Kay cleared naman, naibaw naman sila. Maraming mo na tuloy-tuloy ang connection sa imuhang trabaho. Natudo ko sa previous na ko employer, May 1. After 19 years, May 1 yapon ko, nag-exit. Pag May 2, gatrabaho na ko sa other company. Diba? Pero wala may mga kiyaw-kiyaw, kay cleared man. Kay cleared man. Wala nga yun mo nga ako naon. Wala ka na iangay nga naon. Ikaw, vacation leave ka, sa to pa when you enjoy this privilege as an employee. Kining vacation leave. Kining privilege was granted. It was given to you because of the the generosity of the company. Meaning existing ang maong company. Kaya nakahatag man sila o vacation leave. Na existing buhi pa ang kompanya, operational pa ang kompanya, gahatag ni mo exist kining 15 days nga vacation leave, sa ito pa konektado ka pa. Batay lang na, batay. Ako, panaganan lang ko na kay basta niya big loan ka ba? O, i-charge ka o abandonment. Kung unsa pa yung mga pasabangil. Nalain man yung mga kumpanya kung masuko ni mo, ngita mo nagpagi. Big loan ka sa mga requirements, ilabi na sa vacation leave. Kinanglan, 5 days notice before na mag-leave. Di ba? Naingon na. Ug di mo na masunod, di yayay ta. Tanawala na. Pero istudyohe po na at the same time. Sa mga membro ka sa union. Kung membro ka sa union, easily you can ask the officers of the union. Mga opisyalis sa union mo ay mag-explain. Kay ang balaod ninyo diha, mao man ang collective bargaining agreement, CBA. So, insofar as the interpretation and the application of the provision of the CBA, the officers of the union are responsible to explain. So, nauli sila. Dapat karon Sir Frank Ugula, direct to the office of the HR. Pakisayo ka. Kini nga dili hostel lang imuhang pamusturan nimo diha. Para kung tarong gentleman. Para maka-appreciate po to patong sa management nga. Uyaw to. Buutan to siya, buutan. Nana lugar ba? Okay. Sige. Medyo lang ha. El Guerrero, John Marcos, o Macas de Aide, Marcos. Ayun na to si Marcos, no? Sir Frank, napaakan kus ulipan. Kaya sa ulihipan, starring pa din sa ito programa. Ulihipan, gabi iba. Naminhod akong tiil sa kasakit. Gipasagdan ran ako, pero hapdos man. Pero imnan nako baksan na yelo. Okay sab. Nawala man ang sakit, doon na di ay sangkap pawala. Pawala kasakit ning baksan. Baksang energy, Sir Frank. Ambot lang, di ko ka tubag na anak. Ako ka advice ka ko nga extra careful ka na anak. Di ka magpa-alabi. No? Tiyaw mo na. Ipaakan siya paako ulihipan silbi. Ako, Junjun, napaakan man ko ulihipan. Farmer man ko.
partner ko, pagpaat na sa lihipan, gamay ang dugo, gawas na niya mahupong. Muna siya ang consequence. Di ka noon yun ma-hospital. Mahupong na binukid nga mga tambal, magkuyos mampod. Pero kanang imuha, lahi nang imuha. So anyway, mo lang na, salig ka man na ng imuhang kuan. Doon na pa ilain nga pangutana kay ato nga pagatag doon dinhi. Kadyod lang ang tanaw na to. Okay. Diyod lang, susihong ko lang Okay. Atong padayunon tong ganina, okay, naapay na bilin niya, complicated mo ko to. Yuta. Ipanag-iyaw sa ilahang lula. Kunya, bugtong rang anak. Naminyo ang bugtong anak, nagpito ka mga anak. Karon sila na, ang kapangisuki sila magyoy, iridero, mga sumusunod. Now, pagtanaw ko palang, pagbasa ko palang sa mao nga sitwasyon, laban. Ato lang ng tinagsaon, kutob sa pagkahuman. Sa mga isyong ingon na kung ikaw, na kay isa anak, bugtong anak, siya ang isip sa balaod na bugtong anak, bugtong eredero, siya ray, magkasunod niya na uwan na lain. Pero ang proseso, lisod-lisod. Kay, naapay proseso nini, di man yung matawag nga, inato na proseso, para masunod na itong property. Self-adjudication na ni. Na imo nga i-execute sa pagpamatuod nga ikaw ang bugtong eredero. Huwag na may lain, huwag may margabiyar ni mo. Ang problema, asa nininggingon nga gusto kang maisip na soul heir o manununod, bugtong kang manununod. Nga ikaw mismo di magkibaw, kaya wak ka may titulo. Mo man ang problema karon. Kay si Lula, although iya, kanaan tugod, kuha man na pa bukaray sa simod. Asala imong yutam no dio nanalo na yango pultong ng tanah. Way klaro. Di ba? Tungod kay way klaro, apektado ang tanan. Magsugod tas titulo siya ta. Dili makapakita sa titulo. So dili niya maklaro unsa ni nga mahatag sa iyang mga anak. Pinagi sa extrajudicial settlement. Labad ang ulo ni. Kaya diha god sa pag-execute og extrajudicial settlement sa mga apo na kay sila may manununod sa ilang nanay, sa ilang inahan nga bugtong anak. Na unsa may himuon. Walay titulo. Mayo lang unta og dunay tax declaration. Wala ibat-bat og dunay tax declaration. So kana sugod kita sa uno. Grabe na sakripisyo nila. Sugod ta sa unang way titulo. Nya dayon wa pagi tax declaration. Marang-arangal lang tong naay tax declaration kay makatabang-tabang na to. Ma-establish ra nato kadugayan nga eventually sinanay gid tag-iyaw. Na klaro kay diri. Siguro na ititulo na tulog lang na dito sa assessor's office. May mo sa provincial assessor's office sa munisipyo ba. Pero wa ta kay bawo tuwa ba? Kinsa ba nga process kay kini nga klase nga document ilabi na kung maghiskot as titulo sa yuta sa mga kakaraanan ambot o gitsay gahawin na so problema. Alright, mga anak, extrajudicial settlement na ang usanan na nga maoy makapasugod sa itong pag-claim kanang naakagyoy makaklaim ka nga konektado ka doon na kagikatungod na ikaw ang ay manag-iyan na namang yutaa. Pero asa ba diha? Kawa may titulo.
pastilang labaran niya ulo na. Umangangkon ka sa silingan, basig pakungod pa imo ulo, kay mo reklamo tong silingan, ni-apil man ninyo o kwenta-kwenta. So pangitaon na to ang titulo sa yuta. Kay basig mao ni makatag og kahayan sa tanan. Kay diya sa extrajudicial settlement, malakip ka na. Malakip ka na siya. Now, complicated. Kay kung panalitan, di na kyud makita. Wala niya makasugilon nga mga silingan kaya nangamatay na kay kanula pag-una nga property. Kung sa'y mahimo sa mga apo, manibalad sila. Huwag pa'y siguro. Magpahibaw sila ditong dapita sa Register of Deeds. Pero sa'y mailang basihan. So mangita gid sila kadto gato sa og wa nagititulo kay wa magititulo nakita kadto tax declaration basi makadaginot pa sila bisag tunga na lang sa papel gumikan sa kadugay na sa panahon nga ilaha ma-recover gikan sa municipal assessors. Ilan pay baon dayon abogado na mag-prepare na ini nga nawala ang maong titulo. Affidavit of loss ang titulo sa yuta pero ang other characteristics description, di ginusulti kay titulo man ang gapangitaon. Mahalagi na, bintaha og dunay tax declaration. So, butang ta lang, affidavit of loss, i-file mo ditong dapita sa Register of Deeds. Ang pangutana, kano sa pagkana, maukay, ma-reconcile, matutulan pa bakaha. Nga na, sunod ka pangutana. Karon, kung pananglitan, nakasulti ang Register of Deeds. Ingon sa Register of Deeds, kining imong giklaim ngalan ni adre sa mong file mao gyud. O naititulo. Anso, unsay paggaboto ninyo? Mag-file na sad mo dito sa korte. Maghimo mog affidavit requesting for the reconstitution of the lost title. Pastil ang labara, oy. Makayuta, manggaling ta, pero murapog dili atong yuta. Okay, wala natin panood og oras. Continuation sa sunod na to ga meeting kay napay putol na atong istoryahan. Wala natin igo ang panahon pa. Di rin na dahil tapaingon sa kuan. Topic nga iskutan karong gabi eh. Dito lang ha. Ang pinakadakong ehemplo sa pagpaubos mao ang pagdawat ni Jesus sa iyang kamatayon sa krus. Ako sunod, ang pinakadakong ehemplo sa pagpaubos mao ang pagdawat ni Jesus sa iyang kamatayon sa krus. Mao ni ang isgutan karong gabi 6:30 sa kagabion dinhi sa Radio Ultra. Magpasalamat talami sa inyong pagpaminaw dinhi o salamat lang uban ni GC James diri sa Pikas nga lawak ni Congressman Lordan Swan, atong congressman sa District 1, chairman sa Committee on Public Information, usa sa mga maabtik nga membro sa House of Representatives na mupanday. Bago pa lang, usa sa ayahan na tabang sa pagpanday mao ang free funeral services. No, nga nahimo nang nasudnon nga balaod. So, ang itang magpasalamat kaniya sa iyang mga pagpanglibasong o sa kadaghang mga proyekto nga iyang gibuhat din sa District 1. Kuya usab nato si Agaswan padayon Pilipino member sa City Council din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang kahimtang sa atong